Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence para yatang ang daming kamalasan ni General Torre mga kabibig. Kasi ang latest news ngayon, proud na proud si Jason Sa na kanyang ibinahagi na natalo sa kaso si General Torre. Yes po mga kabibig, sa kanyang Facebook fan page. Nako, ipinagmayabang ni Jason sa na natalo niya o natalo o talagang walang nangyaring may kasuhan pero ang desisyon ng korte talo si si General Torre. Sabi dito mga kabibig ba ni Jason Sa, basahin natin ha. Ito, para sabihin nyo naman talagang nagsasabi ako ng katotohanan, makagawa ko naman yan, ikakabibigan, nakagawa ka talaga ng chismis. Hindi ito share ko sa inyo. Yan yan ay kay Mr. Jason Sa. Diba? Kita nyo. Palikihan natin para sabihin talaga na, yan, kita nyo naman. Kay Mr. Jason Sa yan ha, basahin natin kabibig. Basahin natin ha, makinig kayo. Natalo si General Torre sa rematch versus Jason Sa. May rematch pala yung dalawa. Unknown to many, matapos na dismiss sa DOJ State Prosecutor's Office yung kasong inciting to sedition na isinampa ni PNP Chief Nicolas Torre III, agad siyang naghain ng motion for reconsideration. Natalo talaga itong si Torre, hindi lang napabalita. Diba? Nagkaso siya ng inciting to sedition kay Jason Sa. Natalo si Torre, hindi ibinalita. Ngayon, si Torre ay nagsumiti o naghain ng motion for reconsideration. Pinatingnan ulit ang kaso niya laban kay Jason Sa. At ang latest news mga kabibig, ngayon lamang umaga ay natanggap ng MKT Law Office at ng aking mga abogadong sina Attorney Mark K. Tolentino at Attorney Eunice Ambrosio ang desisyon ng State Prosecution Office ng DOJ na nagbabasura sa motion for reconsideration ni General Torre. Truth prevails, truth matters, sabi ni Jason Sa. Ang gawain mabuti kailanman ay hindi nagbubunga ng masama. Salamat sa Diyos. Thank you so much to the three outstanding and brilliant state prosecutors of the Department of Justice. Maraming salamat MKT Law Offices, Dr. Marlo Rosette, and SMNI SSMC Management, GMC College of Law, Pastor Apollo C. Kiboloy of QOJC, friends and SOCMED, friends and family and support. Ito pala kabibig Ay oo. Kita no, resolution. Basahin natin ha. Ito pala ang kinaso ni Nicolas Torre kay Jason, a violation of Article 142 of the Revised Penal Code inciting to sedition in relation to Section 6 of the Republic Act number 10175, otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012. So ito pala, this was a motion for reconsideration on July 2. Last month. Nag-motion for reconsideration pala itong si Torre kasi natalo siya. Nag-motion for reconsideration. Tapos, ang nangyari, after due deliberations thereon, the undersigned revolves to deny the aforesaid motion for reconsideration on the ground that no new matter was raised therein that would support a different outcome of the preliminary investigation of the above entitled complaint. So, wala talaga. Talagang, where for purposes is respectively commended that the subject motion for consideration is denied. So, na-denied. So, meron palang rematch, hindi natin alam. Meron palang rematch si Jason Sa at saka si Torre. Silent lang kasi si Mr. Jason Sa kay mga success and wins. Ngayon, kailangan talaga niyang i-bulgar kasi lalo mga supporters niya na natalo talaga si Torre. Na-knock-out si Torre ni Jason Sa. Grabe si Jason Sa, no? As in, mga kabibig. At ito na. Ito na talaga kabibig ha. Si Jason Sa din may ibinalita tungkol kay General Torre mga kabibig. Hinggil sa isang tawag dito ha. General Torre, kaso yata yun kabibig. Opo. Grabe. Parang Torre sangkot sa pagkawala ng isang biktima sa Bicol ayon sa Court of Appeals.
The Court of Appeals has found Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III and 4 other police officers responsible and accountable for the disappearance of the Bicol activist Felix Salaverria Jr. In a 62-page decision dated July 21, the Court of Appeals former 3rd Division said Torre, who was the director of the Criminal Investigation and Detention Group, or CIDG, at the time, and other police officers failed to exercise extraordinary diligence in investigating the case. Nito nakaraang linggo lamang ay sinampahan din ng kaso ang PNP chief at ilang pang mga pulis hinggil sa illegal na pagpapakulong ng isang inosenteng mamamayan. Naku po, hala paano yan kabibig? Parang yung mga malas-malas ni Torres. Sabi dito, this court simply cannot write finish to this case on the basis of incomplete investigation conducted by the police and the military. In a very real sense, the right to security of Felix is continuously put in jeopardy because of the deficient investigation that directly contributes to the delay in bringing the real perpetrators before the bar of justice. So, responsable para, Torre ibang pulis sa pagkawala ng isang aktivista ayon sa Court of Appeal. So, paano yan kabibig? Para yatang after ng kanyang boxing drama at nanalo siya, nasulput-sulputan na itong kamalasan ni General Torre, mga kabibig. Paano na to mga kabibig? Nako po. Ano kaya ang maging reaksyon ni General Torre hinggil dito? Oo, di ba? Fake news daw. Baka naman may share. Siguro sa mga Duterte na naman ito ididikit. Uy, grabe naman kayo. Huwag nang pong kayong ganyan. I think General Torre will answer this itong sa Court of Appeals kung ano ang posible niyang isagot dito na parang sabi ni PRRD, there will be a day of reckoning. Syempre group effort yan. When it rains, it pours. Yung nakakahiya, dapat dyan alisin na ni BBM yan. Sobrang kaya naman na yung chief PNP niya sangkot sa ganyang krimen. Hindi naman sangkot. Ang sabi ng Court of Appeals, parang nakulangan sila sa investigasyon. Hindi sangkot si Torre dito. Ang dami niyang kaso ang kinakaharap, pero ito siya nakapwesto. Iba talaga ang admin na ito. Kahit siguro criminal na ang tao, basta marunong sumunod sa gusto nila, sure, pasok ka sa gobyerno. Huwag naman po kayong ganyan. Baka nagustuhan na ni BBM si Torre kasi kung ano man ang kanyang inuutos ay magagawa niya. Matatapos with flying colors, sabi pa nga ng iba, kagaya ng papapakidnap, sabi nila, or pag alsa, hindi na pag-alsa, pag-deliver kay Tatay Digong sa ICC, di ba, kay Torre yun, di ba? Tapos yung KOJC siege, di ba, kay Torre yun. So maraming malalaking nangyayari na merong talaga nakaakibat ang pangalan ni General Torre. So maybe because of that, nagustuhan ni BBM ang performance ni Torre. Kayo, gusto nyo ba ang performance ni Torre bilang PNP chief? Comment nga kayo dyan, mga kabibig. O yung pagkapanalo ni Torre ngayon, kabibig, ay talagang sabi ng iba, this is what we call justice. Hindi, natalo pala si Torre. Si Jason Sa pala ang nanalo. God is good, Sir Jason Sa. The truth will always prevail. Their oppression will end. Bugbog sarado pala si Torre. Good news, tama si Baste. Ugly niyang taong yan. Hindi sa itsura pero sa pag-uugali by Ron Soy. Sobra na ang perverso na dinadulot ng kapre na yan. Siya naman dapat ihabla. Hindi man kapre si Torre. Tao din siya. Galit nga si Torre. Tinawag siyang unggoy ni Baste. Diba? Ito na. Ano kaya ang magiging feeling ngayon ni Torre? Natalo siya sa kanyang motion for consideration. Diba? Paano yan? So ano ang inyong komento hinggil dito, mga kabibig, na madami ng mga medyo hindi sablay. Sablay ang mga paraan, sablay ang mga desisyon, sablay ang mga resulta,
kay Torre ang TKO ang Pitbull. This time, totoong may kalaban siya kesa dun sa nag-champion siya mag-isa. Knock-out daw si Torre ni Jason. Congratulations, Sir Jay. Truth will prevail. Na uppercut di ay si Unggoy. Nabi naman kayo. Congrats, Sir Jason, sa lahat ng kinakasuhan, Diwata talo. Tapos may harapin pa siyang kaso sa mga nawawalang kabaro niya. Agoy, ano nangyari kay Torre? Posible mga kabibig ba? If ever uupo si VP Sara bilang president sa 2028, for example, tatakbo, tapos manalo, do you think VP Sara will file cases to General Torre? Kung ako naman, sa pag-isip-isip ko, I'm sure naman, VP Sara, galit ito ni Torre. Hindi naman siya vocal na galit siya kay Torre, pero ramdam natin na galit talaga sa ginawa ni Torre kay Tatay Digong, diba? Na walang, tawag dito, injusticia ang ginawa ni Torre kay Tatay Digong. Pero si Torre, just following orders lang naman, diba? So, kaya nga sabi ni Senator Amy Marcos, nasampa na siya ng kaso sa ombudsman, ewan natin kung may update pa doon, para yatang wala parang biglang tumahimik na kung kumusta na yung kasong isinumite ni Senator Amy Marcos sa ombudsman, na imbestigahan na ba, anong resulta. Ang tagal na yun, di ba mga kabibig? Marami na mga tao na parang nawawala ng pag-asa sa gobyernong ito. Kasi puro Duterte na lang ang pinag-uusapan Everyday dapat may trending news about sa mga Duterte. Pilit na lang sinisiraan pero hindi kaya, 'di ba? Yun mga kabibig. So ano sa palagay nyo? Ito na ba ang simula ng mga kamalas-malasan ni Torre? Sabi ng iba, nako, ang karma hindi talaga hindi maingay kundi talagang silently moving. Ay, kayo talaga. So, yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Happy ba kayo natalo si Torre? Yung iba, I think mga supporters sad kasi sabi nila, si Jason dapat talaga makulong yun. Hindi, ang court, tawag dito, DOJ State Prosecutor's Office na nagsasabi na panalo si Jason sa laban sa kaso ni Torre, laban sa ikinaso ni Torre na inciting to sedition. Nag-MR pa nga si Torre para lang talaga makita na dapat talagang makulong to si Jason. Pero hindi yung MR ni Torre, ibinasura din. So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.